Hello everyone! Welcome po sa aking vlog, ang Excel Tutorial 101. Ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay ang 7 napaka-basic na Excel formulas. So ngayon, marami na po ako na i-post na vlog dito sa aking channel about Excel. And then, marami na rin po akong na-present po na application ng Excel. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit natin na basic Excel formulas. So, yung first natin ay yung sum. Next is average. Third, count. Fourth, count A. Fifth is if. Sixth, trim, and 7, max, and min. So, yung una po nating pag-aaralan ngayon ay ang sum function, sum formulas. So, yung mga nakakaraan po, naipakita ko sa inyo kung paano gamitin ang sum function. So, meron tayong tatlo or may pinakita ako na iba't ibang way na madali na ginagamit natin sa sum. So, yung una natin is, actually, ito yung pinaka mahirap at pinaka manual. So, yung gagamit tayo ng equals, then, i-manually add lang natin to. Itatapat natin dun sa unang cell na i-add, then plus yung C8 plus C9 plus C10 plus C11 plus C12 plus C13 plus C14 plus C15. So, ayan, 182,712. So, ayan yung sum ng column. So, try naman natin yung next. Ang next natin is yung paggamit natin ng sum formula. So, itatype lang natin yung sum na word mismo. So, insert lang muna tayo dito. Equals sum, open parenthesis, then highlight lang natin tong column, or yes, yung column, and then close parenthesis. And pag in-enter nyo siya, dapat parehas yung sagot. Kasi isa lang naman yung function na ginamit natin. And third, yung paggamit natin ng AutoSum. So, yung AutoSum ay nandito. Ito siya, AutoSum. So, ang gagawin natin, so insert lang tayo. Click lang natin yung AutoSum. So, nakita nyo, ito lang yung na-highlight niya. Pwede nyo siyang i-move pataas. So, pakita ko pala sa inyo, lagay muna tayo ng data dito. Kunwari, yan yung data natin. Yan. Okay. So, pag ginamitan natin siya ng AutoSum, ma-highlight niya lahat. Kasi kanina, parang hindi siya tumuloy dun sa taas kasi nga, may blanco. So, ayan, pare-pares naman siya. At ito, yung pinakamadali na ituturo ko sa inyo ay hindi ginagamitan dito. So, gagamit ka lang ng Excel na shortcut, na keyboard shortcut. So, ang gagawin nyo lang ay Alt equals. So, Alt equals. Yan po ang ating keyboard shortcut. So, yan, 246,162. Nakakuha tayo ng 4 na sagot sa iba't iba na ginamit natin na paraan sa pagkuha ng sum. Okay, yung pangalawa naman natin na ituturo sa inyo ay ang paggamit naman ng average. So, yung paggamit natin ng average, so, paano nga ba natin i-compute yung average? Diba, i-compute natin yung average. Kunin natin yung, kung ilan yung data. So, i-divide i-add lang natin yung mga data. Tapos, i-divide natin kung ilan yung, data na yun. So, for example, so, itong buong kinita ni Ryan or ni Rita from January to December. So, ito ay 12 yung count. So, i-add lang natin ito isa-isa. Ganyan, yun yung paraan.
So, ito yung so, tanggalin na muna natin to kasi tapos na yung sum function natin. So, ang gagawin natin ito, yung kay Rita. So, ito yung paggawa ng basic na average. So, plus Feb. Okay, plus ganyan. April. Plus May. Plus June. Plus July. Plus August. Plus September. Plus October. Plus November. Plus December. So, yan yung pagkuha natin ng sum. And then, average natin. So, ito. I-divide lang natin yung lahat ng yan sa 12 kasi 12 yung data natin, di ba? So, yan yung average. So, ang madali niyan nito is yung paggawa natin ng function na average. So, paano? Equals, type nyo lang equals, then average. Okay, yung kay Rita, highlight nyo lang siya. Yung buong row niya, and then close parenthesis. So, presto, nakuha niya yung average, di ba? Magkatulad yung nakuha natin ng sagot. Okay, so, ang next natin ay yung count na function. So, yung count na function natin ay isa din sa pinaka-importante na ginagamit sa Excel. So, paano ba natin siya ginagamit? So, ito, ang count function ay, syempre, dahil sa word na count, kinakount niya yung lahat ng cells na nasa given range na may numeric na values. So, halimbawa ito, puro mga numeric naman to. Kaya, try natin siya na i-count. So, burahin na natin to. And, type nyo lang equals, then count, open parenthesis, and then highlight nyo lang po itong buong column na to. And then close parenthesis, and then enter. So, kung makikita nyo, ito ay may 9 daw na mga data. So, pag binilang nyo naman yan, 9, at tingnan natin dito. So, 9 naman siya. So, ibig sabihin, tama ito. So, ngayon, yan lang ang paggamit natin ng count. Ngayon, kung gusto mo naman i-count lahat to na ipinasok natin na data, pwede rin. So, ang type nyo lang count, and then highlight nyo lang po yung buo. So, hindi nyo na kailangang mano-mano yan or i-times yan. So, yan yung pinakamadali. So, 104 yung nailagay natin na data dito. So, ngayon, siguro kung hindi nyo naman siya masyadong ginagamit, hindi mo ma-appreciate. Pero kapag gumagawa ka ng report, ma-appreciate mo na kung paano gamitin itong function na count. Okay? So, yung next natin is yung count A. So, yung kanina, yung count, so, ang binibilang niya is yung mga numerical value. Pero dito, unlike dun sa count, ito naman, kahit regardless kung ano yung mga tinype nyo doon sa column, mapipilang niya pa rin. So, halimbawa, itong una nating ginawa. So, gawa tayo ng count A. Count A na formula. And then, highlight natin itong column na to. Okay. So, count A, syempre, nabilang yan. Sabi ko kanina, kahit numbers, or basta kahit anong i-type nyo dyan. Ngayon, tingnan natin yung difference niya. Pag nag-type tayo, tinanggal natin, so, pares pa rin. Ngayon, mag-type tayo ng pangalan dito. Diba? So, ibig sabihin, kung makita nyo dito, hindi na sila magkatulad. Ito yung count. Ito yung count A. So, diba? Kanina ang sinabi ko, pag count, binibilang niya yung mga numeric lang na values. Pero pag count A, included din yung mga included din kahit yung mga
Kahit anong i-type nyo dyan na function, na letters or word, ganyan. Okay, so yun yung difference ng count A and count. So, ang next natin ay yung if function. So, yung if function naman ay, ito, isa sa pinaka-importanting ginagamit sa Excel. So, kapag halimbawa gusto mong isort yung data mo according sa isang given na logic or condition. So, yung best part nito, pwede kang mag-embed ng formulas and functions sa loob nito. So, for example natin, gagawa tayo ngayon ng Excel na if. So, equals if, ito yung example. So, halimbawa, kunin natin yung January and Feb na benta ni Jenny. So, kung halimbawa ito ay sobrang dami na ng i-compare. Ito kasi magkatabi yung i-compare natin. So, kaya natin na makita yung difference. So, halimbawa, sobrang dami nyo ng data. Ngayon, ito, ang nakalagay dito, if logical test. So, ibig sabihin, maglalagay tayo dyan ng kung anong test ang ipapagawa natin. So, halimbawa, itong January ay greater than February. So, may lalabas to dapat siya na no. Kapag true. Ibig sabihin, kapag tama na C7 ay greater than D7, no ang lalabas. Pero kapag mali siya, yes ang lalabas. Okay. Kung nakita nyo, meron akong nilagay na quotation dito. So, ibig sabihin yan, text yung lalabas dyan. Okay. Okay, tingnan natin. Sabi dito sa condition, C7 is greater than D7. Magno-no daw siya. Pagka hindi daw, yes. So, tingnan natin ang tamang sagot. Okay, nakita natin na yes ang lumabas. So, ibig sabihin, hindi nyo na-meet yung condition na mas malaki si C7 sa D7. Kasi nga naman, mas malaki talaga si D7 dito. So, 18,950 ay mas malaki sa 18,763. Kaya lumabas yung yes. Okay, yung next naman natin, ito ay, yun, mas madali nga. Ngayon, kapag ito naman, yung average, yung sum naman ng Feb at saka March. So, tingnan natin. If sum, okay, ito yung sinasabi ko dito na pwede kayo mag-insert ng function or formula sa loob ng formula na if. Okay, if sum nito daw ng Feb ay greater than itong sum nitong March. Okay. So, guys, yung paggamit natin ng open and close parenthesis ay napaka-importante dahil hindi siya, kagaya nito kanina, kinulang siya ng pag nilagay natin yung comma, hindi siya magpo-proceed dun sa formula. So, kailangan tama yung formula, yung open and close parenthesis natin. So, pag value is true daw natin, no. Kapag false is yes. Okay. At tingnan natin. Say for example, hindi natin pa nakukuha tong total dito, yung sum nito sa ilalim. Kasi dito kitang-kita mo na mas malaki si March eh. Ngayon, pag in-enter natin to, dapat, ang ina-anticipate natin na sagot dyan is yes pa rin, kasi mas malaki si March eh. So, tingnan natin. Nag-yes siya. Ngayon, tingnan natin kung iibahin natin. Halimbawa, tinanggal natin tong yan. Magno-no na siya, kasi naging mas malaki na si Feb kaysa kay March. Okay, so yun yung paggamit ng if. Marami pa tayong paggagamitan ng if na formula.
So, sa susunod, yung mga application naman yung gagawin natin. So, ito kasi, kung talagang medyo wala ka pang alam sa Excel, so, napaka helpful sa inyo ng mga basic formulas nito. So, ang next natin is yung trim. So, dito, meron na akong ginawang data kung paano. So, yung trim function natin, ito yung nagtatanggal naman ng mga spaces. Kasi minsan, meron tayong pinanggalingan ng data na ipinapaste lang sa Excel. So, para mas madali natin na matanggal yung mga spaces. So, ito yung gagamitin natin na formula, yung trim. So, ito yung prepare ko, nasa sheet 3. So, ayan, sample niyan. So, may kinuha kang value. Doon, nangyayari to, halimbawa, meron kayong software, tapos in-export nyo, tapos hindi maayos. So, tingnan nyo, hindi pare-pares yung space niya. Okay. So, kung gusto nyo, magkaroon lang ng pare-pares na space dito. So, ang gagamitin nyo is yung trim. Equals trim na function. And then, ito. And then, a closed parenthesis. Okay. Nakita nyo na naging maayos yung kanyang naging maayos na siya. Jenny, 18,763 January. So, ganun yun. So, mas magagamit nyo pa siya kung sa application na yan. And then, ang pinaka-last natin is yung max and min. So, yung max and min function naman ay nakakatulong sa atin na makita ka agad-agad kung ano yung pinaka-maximum na number dun sa range of values. So, for example, dito, medyo marami na nga to. So, tanggalin na natin tong pangalan ni Jenny and Rick. So, halimbawa dito, gusto nating makita dyan. So, hindi naman natin kailangang isa-isahin kung ano yung pinakamataas na value dyan. So, para makita natin agad-agad yung maximum na value niya, ay tatype lang natin ay equals max natin and open parenthesis din dito. Okay, then close parenthesis. Okay, ang pinaka-maximum value pala niya ay 59,525. Tama ba? So, yan. Makikita natin kapag in-arrange na natin siya. Ito. Sa susunod, ituturo ko naman po sa inyong paggamit ng filter doon po sa mga baguhan pa lang po na natututunan yung Excel. So, ito. Pag in-arrange nyo siya, okay, tanggalin natin yan. Okay, sinort nyo siya sa okay, dito is 53. So, ayan, iisa-isahin nyo pa rin naman. Iisa-isahin nyo pa rin siya. Okay. So, dito is 53,000 yung pinakamataas. Andito, 53 din. Okay. So, nasan ba yung 59? So, 54 dito, 54. Okay, 53. Ito ay ito 54. Okay, 54. 55, 56, 56, 57, 50. Okay, eto, December. So, yung December, kay Joy, ang may pinakamataas na benta. So, 59,525.37. So, nakuha na natin yung max. Ngayon, paano naman yung min? So, yung min naman, yung pinakamaliit na nabenta ng ating mga resellers. So, type nyo lang dito is min. Open parenthesis. And highlight nyo lang po yung lahat ng data. Then, close parenthesis. And then, 12,541. Yun ang pinaka-maliit na nabenta. Yan. Yung kay Liza. So, yun. Pinakamadaling mahanap yung maximum and minimum. Okay.
Yan lang po ang aking vlog for today, and sana po ay marami po kayong natutunan sa mga Excel tricks and tips. So, kung gusto niyo pa po na mas makapanood ng mga tutorial, Tagalog tutorial para sa Excel formulas, and then tune in lang po kayo dito sa aking channel, and sisikapin ko po na mas ma-improve and makapagturo po sa inyo for free ng lahat ng tungkol sa Excel dito. Okay, maraming salamat po sa panonood, and see you again soon, guys, or sa aking next vlog. Maraming salamat po. Bye-bye!